Hello, I'm gonna show you kung ano ang mga stats mga brothers ang maganda gamitin para pang boss hunt. So mga ka-brothers, shout out natin si Lord Dad sa kanyang tanong kung pure damage nga ba yung boss hunt o pwede lagyan ng VIT para sa mga low level karakter katulad daw nila. So correction dyan brother, no, sa atin yan brother, mga low level pa lang tayo. Sasagutin natin ang kanyang tanong sa video na to. So bago tayo magsimula mga ka-brothers, i-discuss muna natin ang mga boss. So yung mga boss pala guys, nag-i-spawn yan 8pm tsaka 10pm PH time guys. So depende yan kung anong server ka nandun. Kung ikaw ay nasa Edwin or Maria, 8pm yan mga brothers. At kung nasa Edone ka naman or Trian, 10pm yung spawn time ng boss. Kaya perfect mga ka-brothers ang mga scheduling na yan sa Shadow Leap kasi namamatch yung Edwin tsaka Trian para mag-agawan ng mga boss mga brothers. So may bakbakan sa 8pm, may bakbakan din sa 10pm. Ngayon brothers, i-discuss natin yung stats. So basically mga brothers, pag magical ka, yung int tsaka wish naman yung damage dyan na stats. At kung physical ka naman, yung STR tsaka dex. So worth it nga ba na mag-pure damage during boss hunt? Ang sagot dyan brothers ay yes. Yes na yes yan kasi yung damage brothers ang basis kung ilang crowns kukuha mo sa boss hunt na yan. So kung ako ay hindi mag-pure damage, baka nasa 15M lang makuha ko mga brothers. Pero pag nag-pure damage ako brothers, aabot pa ako ng 25 to 30M. Ganun ka-importante ang paglagay ng damage stats during boss hunts mga brothers. Pero ito ang cuts dyan brothers. Hindi ka basta-basta makakalagay ng pure damage sa stats mo kapag yung defense mo brothers ay mababa. Kasi pag mababa ang iyong defense, mahihirapan ka brothers, lalo na pagdating sa mga Guide of the Departed, Chieftain, Demon Lord, at lalong-lalo na mga brothers sa Torque. So kung masakit pa sa'yo mga brothers ang Demon Lord, ang Chieftain, advice ko mga brothers, maglagay kayo ng at least 100 VIT man lang. And the rest of that brothers, kung magical ka, pwede mo nang ilagay sa pure int para naman may mana regen ka mga brothers. At kung lacking ka naman sa accuracy brothers, pwede mo rin ilagay sa pure wish. Yan ang mga advices ko sa stats mga brothers sa Deccan Sage. Ngayon mga brothers, hindi pa sapat yung 100 na VIT, no? Masakit pa rin yung Chieftain sa'yo kasi mababa yung codex mo. So kung mababa talaga yung codex mo mga brothers, konti pa lang yung mount mo, mga costume at pet. So basically brothers, pwede mong taasan yan 150 to 200 VIT. Importante, matapos mo pa rin yung boss, hindi ka mamatay para makakuha ka ng crowns. Aging tandaan mga brothers, mas maganda na may makuha kang crowns kaysa sa wala. Mayroon pa tayong tip dyan mga brothers, no? Pagdating sa mga stats na yan, pwede ka namang mag-pure damage mga brothers kahit mababa yung defense mo. As long as may defender at may priest ka sa party mo mga brothers. Kasi yung priest na yun guys, yung defender, nagbibigay ng buff sa'yo. It increases your attack and defense. So sa attack guys, more crowns. Sa defense, more survivability. So kung meron kang priest dyan na may obligation skill, maganda yan. So ganun lang yung paglalaro ng stats guys. Nakadepende yan sa circumstances nyo mga brothers. Pag mayroon kang magandang party mga ka-brothers, pagkakaya kang isustain ng priest mo sa Demon Lord, sa Chieftain. So hindi mo na kailangan ng VIT pag ganun. Yun lang mga ka-brothers. Sana may natutunan kayo sa video natin na to. Huwag kalimutang i-apply sa mga stats nyo guys ang natutunan nyo sa video na to. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe to Brothers TV.